Hi guys, welcome to my vlog. Welcome sa vlog na pangtamad. It's been a year. Taba-taba ko na naman and hirap no. Hirap magpalit sa vlogging. Way back on 2020 nung nahilig ako mag-video, mag-vlog and etc. Ngayon, ang gamit kong phone ay iPhone na. Compare sa dating Android phone na ginagamit ko dati mag-video, tapos maglalagay pa ako ng lightning ganyan para maging malinaw, para maging high quality yung camera. Tapos ngayon, iPhone na yung phone ko, iPhone 11. Kahit iPhone 11 lang, pero high quality na din naman yung video, yung resolution ng camera. Tapos, ganyan. Okay na din siya eh. Tapos, gagalawin mo na lang sa setting kung paano ganyan. Kaya lang naman ako hindi na nag-vlog kasi masyado na akong malaki sa camera. Tapos pag nagsalita ka, yung teeth ko kasi ayoko makita. Kasi yan, hiwa-hiwalay na sila, ganun. Nawala na ako ng confident to talk. Pero, grabe, yung magic ng YouTube channel ko kasi kahit hindi ako nag-update, hindi ako nag-upload, meron pa rin akong mga subscriber, they still on my channel. Tapos umabot na din ako ng 1,000 follower, 1,000 subscriber, kahit wala akong video, diba? Ang astig noon. Basta yun. Gusto ko kasi yung may quality yung content mo. Tsaka dito kasi hindi ko magawa lahat ng gusto kong gawin. Kasi syempre may amo. Nakakaya naman mag video lagi. Tapos ganun. Basta. Mas in-earn ko kasi yung tiwala nila kaysa sa gustuhan ko. Gusto ko uwi ako without wala bang kapintas. Wala kang mapintas. So ganyan. Pag sa Pilipinas kasi kahit anong kuha mo ng camera, walang magagalit sa'yo. Mag-edit ka hanggang sa gusto mong oras, hindi mag-edit ka. Pag dito kasi, time is so limited. Tapos limited din yung mabibideo mo. Hindi ka din pwede umikot sa bahay. Kasi syempre, priority mo yung space nila. Basta ganun, something. Hi guys! Welcome to my vlog ulit. Ito si Isabel's vlog. Gusto ko lang magkwento sa mga experience ko dito sa lugar na nakikita nyo. Napakaganda ng lugar na to. Ito yung bansa na sinasabi nila na nakakatakot, na parang noon, kwento ng mga OFW, kumbaga iniiwasan tong bansang to, yung Saudi Arabia. Pero kapag nakuha mo naman yung okay sa bansang to, siguro talaga tatagal ka. Tulad ko, first job ko to na bilang isang OFW. Pasalamat dahil kahit papano, mababait naman yung amo. Opo, tumagal na po ako ng 7 taon. Sa October, 7 taon na ako dito. So, 6 na taon at may ilang buwan na ako. Said to be ko na for 7 years. Kasi, tatapusin ko naman yung kontrata, kaya 7 years. So, yun yung bilang natin. Dami ko ng lugar na napuntahan. Parang, naging home na ito sa akin. Yung paggawa ko ng mga video, minsan, gusto ko na lang siya maging album ko sa mga experiences ko na ginawa dito sa bansang to. Kasi para na siyang second home. Bukod sa Pilipinas, may bahay pa akong maituturing dito sa Riyadh. Itong bansang to, nagpa-realize sa akin kung gaano ko dapat pahalagahan yung buhay, kung gaano ako mas naging strong yung faith kay Lord.
dito ka na dito ka na magmamature, dito mo na papahalagahan yung buhay, dito mo na din papahalagahan yung mga bagay na dati, lang, parang normal lang. Pag dito pala, mas marirealize mo yung mga worth ng mga bagay-bagay. Tapos, dito din ako madaming natutunan, madaming na-experience na mga bagay na masaya, malungkot, mahirap, madali, nakakatawa, nakakaiyak, lahat na siguro ng emosyon dito mo matututunan. Di naman specific na dito sa bansang to, pero bilang isang OFW na nakalayo sa bansang kinalakihan mo, madami kang marirealize eh. Madami palang talent na akala mo hindi mo talento. Pero dito mo matututunan, tapos masasabi mo sa sarili mo na, ay, kaya ko pala to. Madali lang pala to. Natatakot ako dating gawin to. Kaya ko din naman pala to. Na, basta daming discovery na ipagpapasalamat mo, na naranasan mo, ipagpapasalamat mo na nadiscover mo sa sarili mo on your own. Tsaka dito mo rin mararanasan yung pag-iisa. Kung paano mo i-comfort yung sarili mo, kung paano mo i-boost yung confident mo pag nawawalan ka na nun, nawawalan ka na ng gana sa mundo. Kasi normal yun eh, bilang tao, 'di ba? Nawawalan ka ng drive sa mga bagay-bagay. Pero strong faith and magtiwala ka sa kakayanan mo. Kakayanin mo lahat ng bagay. Kakayanin mo lahat ng ibabato sa iyo ng mundo. Kasi hindi naman sa atin ibibigay kung hindi naman natin kakayanin. At mas magiging strong tayo sa bawat struggle na mararanasan natin. Ang sarap lang talagang balikan yung mga memory kung iisipin kung babalikan mo yung mga video na tulad nito. Tulad nito, isang experience na makapunta ka sa isang istiraha. Yung para siyang, private na lugar na pinagrerentahan ng mga amo. Tapos ang ganda niya, parang maiisip mo, sana may ganito sa Pilipinas, na pwedeng rentahan. Yun na nga, meron naman nito sa atin, pero tinatawag ng mga transcend. Dito naman tinatawag nilang esteraha. So nice experience na sa ibang bansa naman na natin makita yung mga ganito, parang yung mga design niya inspired, parang what if magkaroon ka rin ng ganito sa Pilipinas. Ang ganda lang ng mga idea. And yun lang, ang dami ko na atang na share. So nag-overshare na naman tayo. So ito yun, yung mga lugar na nakuhaan ko ng mga video na nakakatuwa. Ilang taong ko rin tong tinagong mga video na to. So, ngayon ko lang na-share. Yun lang. Bye-bye!